Welcome sa Kwento Kada Pelikula. Kung gusto mong mas madaling maintindihan ang kwento ng mga pelikula, nandito ka sa tamang lugar. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, at i-click ang notification bell para updated ka sa bawat bagong upload namin, kaya huwag na natin patagalin, pasimulan na natin ang kwento. Paano kaya ang buhay kung ang asawang babae ay alipin ng kanyang asawa at walang karapatang magtanong sa kanya tungkol sa anumano tumanggi? Nakatakda ang pelikula noong 1950 sa United States kung saan nakatira sina Jack at Alice sa tila perpektong lugar. Ang kanilang buhay ay puno ng karangyaan. Laging may makatas na steak sa kanilang hapagkainan. Nagmamaneho sila ng isang magandang mamahaling kotse at nagpapakasawa sila sa bawat ginhawang maiisip. Bahagi sila ng isang palakaibigang komunidad kung saan sila ay nagbabahagi ng magiliw na relasyon sa ibang mga mag-asawa sa kapitbahayan. Ang bawat araw ay sumusunod sa isang gawain. Si Jack at ang iba pang mga lalaki ay nagpainit para magtrabaho sa desyerto habang si Alice, kasama ang isa pang babae, ay nananatili sa bahay. Nakatuon ang babae sa gawaing bahay, paglilinis, pagluluto ng masasarap na pagkain, at pagpapanatiling komportable sa lahat kapag bumalik ang kanilang asawa. Ang kakaiba ay walang sino man sa mga babae ang nakakaalam kung ano talaga ang ginagawa ng kanilang asawa sa trabaho. Ang alam lang nila ay gumagawa ang mga lalaki sa isang misteryoso at palihim na proyekto na kilala bilang tagumpay. Ang desyerto ay itinuturing na mapanganib at ang pag-alis sa ligtas na lugar ay pinaniniwalaang maglalagay sa panganib ng buhay ng isang tao. Sa kanilang libreng oras, ang mga kaibigan ni Alice, sina Bonnie at Peg, ay dumadalo sa mga klase ng ballet at namimili sa mga magagarang tindahan. Dati ay may isa pang may bahay, si Margaret, na kasama sa kanilang grupo. Ngunit mas naibabaw sa kanya ang pagkamausisa ni Margaret. Dinala niya ang kanyang anak sa ipinagbabawal na disyerto at sa kasamaang palad, namatay ang bata. Mula noon ay nagkaroon si Margaret ng mga isyu sa kalusugan ng isip at naniniwalang ang pagkamatay ng kanyang anak ay isang parusa para sa kanyang pagkamausisa, kahit na karamihan sa iba ay hindi katulad ng kanyang pananaw. Isang araw, ang lahat ng mga residente ay nagtipon para sa isang marangyang party na pinangunahan ni Frank, ang makapangyarihang pinuno ng bayan, at ang kanyang asawang si Shelley. Si Frank ang pinakamaimpluwensyang figure sa komunidad, at lahat ng lalaki ay nagtatrabaho sa ilalim niya. Ang salo-salo ay masigla na ang lahat ay nasisiyahan sa pagdiriwang. Gayunpaman, nagbago ang mga bagay nang hindi inaasahang lumitaw si Margaret at sinabing, "Hindi tayo bagay dito." Ang kanyang mga salita ay tila wala sa lugar, at karamihan sa mga tao ay tinatakpan ang mga ito bilang walang kaparerekon, ngunit si Alice ay labis na nababagabag. Nang maglaon, nakita ni Alice ang asawa ni Margaret na inakay siya palayo sa isa pang silid. Tinusubukang gamutin siya, nalilito at nabalisa si Alice sa kanyang nasaksihan at sinubukan niyang kausapin si Jack tungkol dito. Gayunpaman, hindi siya hinahayaan ni Jack na magsalita, na ibinasura ang kanyang mga alalahanin ng walang dalawang pag-iisip. Sa paglipas ng mga araw, nagsimulang mangyari ang mga kakaibang bagay kay Alice. Habang naghahandang hapunan isang gabi, binuklat niya ang ilang mga itlog, at nakita niyang wala na itong laman sa loob. Tag-ulat, halos hindi makapaniwala si Alice sa kanyang mga mata. Nangangailangan na pakalmayan ang kanyang nerbiyos, nagpasya siyang sumakay ng tram papunta sa lungsod. Sumakay siya sa tram saglit, ngunit may napansin siyang kakaiba. Isang eroplano ang bumagsak sa mga bundok sa malapit. Sa kabila ng pag-alam na ipinagbabawal ang pagpunta sa disyerto, nagpasya si Alice na magtungo sa lugar ng pag-crash, sa pag-aakalang maaaring kailanganin ng piloto ang tulong. Nang marating niya ang tuktukang bundok, natuklasan niya ang isang kakaibang gusaling hugis simboryo. Habang papalapit siya sa gusali at hinawakan ng isa sa mga bintana, nagsimulang makaranas si Alice ng matinding guni-guni. She's overwhelmed, hindi maintindihan ang nangyayari, at pagkatapos ay biglang nawala ng malay. Nang magising si Alice, natagpuan niya ang kanyang sarili sa bahay. Siya ay nalilito at nalilito, lalo na kapag naririnig niya si Jack na nagtatrabaho sa kusina. Si Jack ay hindi umuwi ng ganoon kaga mula sa trabaho, kaya paano siya nakauwi sa bahay? Hindi niya maalala kung paano siya nakarating doon o kung sino ang nagbalik sa kanya. Kapag tinanong niya si Jack, sinasabi lang nito sa kanya na nasa bahay na siya nang dumating siya. Ibinasura niya ang kanyang kwento tungkol sa pag-crash ng eroplano, sa pag-aakalang ginawa niya ito. Mabilis na nag-ulo ang buhay ni Alice. Ang kanyang mga guni-guni ay nagiging mas matingkad, at ang kanyang paranoia ay pumalit. Sa isang klase ng ballet, nakakita siya ng isang bagay na nakakatakot sa salamin, isang pangitain ng pagkamatay ni Margaret. Naalarma, nagmamadali si Alice na kausapin si Margaret, ngunit huli na ang lahat. Dumating siya Saturday amang oras upang makita si Margaret na nakatayo sa bubong ng ilang sandali bago tumalon si Margaret sa kanyang kamatayan.
Agad na lumitaw ang mga lalaking nakasuot ng pulang suit, hinihila si Alice palayo sa eksena bago niya maproseso ang nangyari. Si Alice ay naging mas desperado na maunawaan kung ano ang nangyayari. Muli niyang sinubukang magtiwala kay Jack na ipinahayag ang kanyang mga takot at hinala. Ngunit si Jack ay hindi naniniwala sa kanya, itinatakwil siya bilang sobrang paranoid. Nakumbinsi niya ito na aksidente lang ang pagkamatay ni Margaret. Si Dr. Collins, ang kanang kamay ni Frank, ay pumasok din upang suportahan ang mga pahayag ni Jack. Inireseta ng doktor ang mga gamot na pampakalma ni Alice, iginiit na siya ay nabigla lamang at kailangang huminahon. Habang nagsasalita si Dr. Collins, napansin ni Alice ang isang dokumento sa kanyang bag na pinamagatang security threat. Lihim niyang ninakaw ang dokumento, umaasang magbibigay ito ng ilang sagot, ngunit ang mga tala sa loob ay nakakalito, at hindi niya maintindihan ang mga iyon. Naiwang nag-iisip si Alice kung talagang nasisiraan na siya ng bait, o kung may naglalaro na mas madilim, determinado na alisan ng takip ang katotohanan, ipinagpatuloy ni Alice ang kanyang paghahanap ng mga sagot. Kinabukasan, nagtitipon ng bayan para sa isa pang malaking party na nagdiriwang ng tagumpay. Habang pinapanood ni Alice ang mga kasiyahan, napagtanto niyang hindi na siya maaaring manatili pa sa taong ito. Hiniling niya kay Jack na iuwi siya, ngunit tumanggi ito. Si Jack ay nasa bingit ng pagiging kasosyo ni Frank, at ang kaganapang ito ay hindi kapani-pani walang mahalaga sa kanya. Dahil hindi napigilan ni Alice ang kanyang emosyon, pakiramdam niya ay nahihilo siya. Pumunta si Alice sa Hades room, kung saan sinundan siya ni Bonnie, nag-aalala. Tinubukan ni Bonnie na alamin kung ano ang bumabagabag kay Alice. Nagtapat sa kanya si Alice, ibinahagi ang lahat ng kanyang mga pagdududa at hinala, ngunit pinawalang bisa sila ni Bonnie, hinimok siya na kalimutan ang tungkol dito at sumali sa iba upang ipagdiwang ang promosyon ni Jack. Pagkalipas ng ilang araw, nag-host sina Alice at Jack ng hapunan kasama ang kanilang mga kapitbahay, kasama sina Bonnie, Frank at Shelley. Habang nakikipag-chat si Jack sa kanyang mga kaibigan, kinulong ni Frank si Alice sa kusina. Ipinapahiwatig niya na alam niya ang tungkol sa pag-uusap nila ni Bonnie, at banayad na kinukumpirma na tama ang kanyang mga hinala, ngunit hindi pa niya natuklasan ang lahat. Natigilan sa pagiging bukas ni Frank, nagpasya si Alice na ilantad siya sa hapunan. Napagtanto niya na marami sa mga mag-asawa ang nagbabahagi ng magkatulad na backstories. Ipinanganak sila sa parehong lugar, nag-honeymoon sa parehong destinasyon. Tinubukan ni Alice na buksan ang kanilang mga mata sa katotohanan, ngunit itinatanggi ng lahat ang kanyang mga pahayag, sa pag-aakalang siya ay nabaliw. Katulad ni Margaret, pagkaalis ng mga bisita, muling nakiusap si Alice kay Jack. Nagmamakaawa siya sa kanya na iwanan ng tagumpay sa kanyang pagtataka, pumayag Jack, at sinimulan ni Alice ang pag-iimpake ng kanyang mga gamit, ngunit kapag nasa sasakyan na sila, malinaw na hindi nilayon ni Jack na umalis, sa halip, ipinagkanulo niya si Alice, na pinahintulutan ng mga lalaking nakasuot ng pulang suit na kunin siya. Si Alice ay sumailalim sa electroshock therapy ni Dr. Collins at ng kanyang koponan. Sa panahon ng pagsubok, nararanasan ni Alice ang matingkad na alaala ng kanyang totoong buhay. Siya ay isang matagumpay na surgeon, nagtatrabaho ng mahabang oras, habang si Jack ay walang trabaho. Nang bumalik si Alice sa bahay ni Jack sa tagumpay, hindi na niya naaalala ang mga kamakailang pangyayari, ngunit ang mga guni-guni ay patuloy na bumabagabag sa kanya. Habang lumilipas ang panahon, unti-unting naaalala ni Alice ang katotohanan. Ang victory ay isang simulation na ginawa ni Frank, at si Jack ay kasabwat sa pagpilit sa kanya sa peking mundong ito laban sa kanyang kalooban. Si Jack, na napagtatanto na naisip na ni Alice ang lahat, ay sinubukan siyang kumbansihin na ginawa niya ang lahat para sa kanilang kaligayahan, upang lumikhang isang perpektong buhay para sa kanilang dalawa. Si Alice ay natakot sa paghahayag na ito. Ipinaliwanag ni Jack na ang mga lalaki sa tagumpay ay may pananagutan sa pagdadala sa kanilang mga asawa sa simulation, kung saan ang kanilang mga tunay na katawan ay nakahiga sa isang pagkawala nigmalay, na kinokontrol ng mga espesyal na lente, desperado na makatakas. Gumawa ng split-second na desisyon si Alice. Kumuha siya ng baso at hinampes si Jack, pinatay siya. Nang mamatay si Jack, nalaman ni Frank ang sitwasyon at inutusan ang kanyang mga tauhan na hulihin si Alice. Ubos na ang oras. Tumunog na ang alarma sa buong bayan. Tumugod si Bonnie at hinikayat si Alice na tumakas. Inihayag ni Bonnie na lagi niyang alam ang tungkol sa simulation at pinili niyang manatili dahil, sa mundong ito, mayroon siyang mga anak na nawala sa katotohanan. Pinabalaan ni Bonnie si Alice na ang pagkamatay ni Jack sa virtual na mundo ay nangangahulugan na patay na rin siya sa totoong mundo, at walang sino man ang makakadiskonekta kay Alice mula sa simulation. Kailangan niyang makatakas bago pa huli ang lahat.
Si Alice, na puno ng dugo, ay lumakad sa labas at napansin ang mga lalaki na nagpapanik, habang ang mga babae ay nagsimulang maghinala na may isang bagay na lubhang mali. Samantala, habang sinusubukan ni Frank na pamahalaan ang krisis, sinamantala ni Shelley ang sandali upang patayin siya, determinadong mabawi ang kontrol sa sarili niyang isip. Napagtanto ni Alice na ang tanging paraan upang makatakas sa simulation ay ang bumalik sa hugis simboryo na gusali sa bundok. Kinuha niya ang kotse ni Jack at mabilis na tinungo ang bundok, hinabol Jim at tauhan ni Frank na ayaw siyang umalis, sa takot na mawala siya sa kanila ng tuluyan. Sa kabilanig paghabol, nagawa ni Alice na maabot ang tuktok ng bundok. Bago gawin ang kanyang huling hakbang sa kalayaan, nakita niya si Jack, o isang pangitain sa kanya, na nagmamakaawa sa kanya na manatili. Pero determinado si Alice. Ayaw na niyang mamuhay sa mundo Jim ga ilusyon. Hinawakan niya ang bintana ng simboryo, lumaya mula sa simulation, at bumalik sa realidad magpakailanman. Tapusin ang pelikula. Salamat sa panunood ng Rec-Iping na ito. Kung nag-enjoy ka, siguraduhing pindutin ang like button at mag-subscribe para sa higit pang content na tulad nito. Palagi akong gustong makarinig mula sa iyo, kaya huwag mag-atubiling mag-iwan ng komento sa ibaba kasama ang iyong mga saloobin o mungkahi para sa hinaharap na nilalaman. Muli, salamat sa pagtutok, at makikita kita sa susunod na video. Salamat po.